Nasanay na ako sa ganitong paulit-ulit na gawain. Uuwi ng gabi, mag-aabang ng jeep sa ilalim ng buwan at ng mga ulap na nagbabadya ng ulan. Sa bangketa, katabi ng pamilyang naglalatag na at handa ng matulog. Hindi ko nga alam kung papaano nilang natitiis. Hindi ang lamig, kundi ang hirap ng buhay. Sa halos 2 oras na biyahe, hindi ko mapigilan ang isip kong maglakbay, kaalinsabay ng mga patok na jeep sa Cubao. Kung minsay, mapapaisip ako sa mga taong kasabay ko sa jeep o sa mga taong nakikita ko sa daan. Mga mukhang siguradong makakalimutan ko naman sa pagbaba. Ganon din kaya ako sa kanila. Pagbaba nila ng jeep, saan sila pupunta? Anong iniisip nila? Sino sila? Ang mga taong ito, ganon din kaya ang iniisip nila sa akin? Napapaisip tuloy ako tungkol sa aking sarili. At doon napapasok ang mga tanong. Mga tanong na paminsan ay hindi sumasakay sa jeep ang kasagutan. Kaya napipilitan na lang akong pumara sa pagtatanong. Pero umabalik pa din. Sino nga ba ako? Sa mga tanong na ito, hindi ko mapigilang bumalik sa pagtatanong kung ano ang dahilan na ginawa ako ng Diyos. Kung may pake ba siya sa kanyang paglikha sa akin? Kung meron man, ano kaya? Teka, sino nga ba siya? Hindi lang siguro ako ang naghahanap ng kasagutan sa tanong na ito. Ang iba'y siguradong napagod na sa paghahanap ng sagot. Ang iba'y ayaw tanggapin ang tamang sagot, kaya piniling huwag na lang hanapin pa. Ang iba na may humanap na ng ibang Diyos na sasagot sa sarili nilang mga kasagutan. Natanong ako minsan, para sa'yo, sino ang Diyos? Aba, kung noong bata pa ako nang tinanong yan sa akin, tiyak na marami ako maisasagot. Pero teka, mukhang nauubusan ako ng mga salita. Misto lang habang nakikilala ko ang Diyos, lalo kong nalalamang napakakaunti pala ng alam ko. Mabuti na rin marahil na ganoon. At least, ang pananampalataya ko ay hindi na lamang base sa aking utak. Mga karunungang kamangmangan naman pala. Pero saan base? Kung hindi sa utak, sa puso kaya? Sa puso? Mali din. Dapat natin kilalanin ng Diyos sa espiritu at sa katotohanan. Hindi lang puso ang gamit. Makikita sa Biblia na ilang beses sinasabing mapangilin lang ang puso. Hindi ito maasahan. Ang salita ng Diyos ang dapat gumabay sa atin. Hindi puso ang gumagabay sa pag-intindi natin sa kanyang mga salita. Ang banal na espiritu ay ang magbibigay ng karunungan na kakailanganin natin upang mabuhay. Sumagot ako sa nagtanong sa akin. Mabuti ang Diyos, mapagmahal siya at pagpala. Bagamat hindi ako karapat-dapat sa pagmamahal na ito, bagamat makasalanan ako, at puno ng karumihan ng puso ko. Bagamat puro layaw ko ang sinusunod ko at hindi siya, minamahal pa rin niya ako. Sa mga ganitong kapahayagan, nagpapakilala sa akin ng Diyos, mabuti at mapagmahal. Sa bawat araw na nagpapakilala ang Panginoon, lalo kong nakikita kung gaano ako hindi karapat-dapat sa Kanya. Dito ko lalo nakikita kung gaano siya naging mabuti. Isang katangian na hindi ko kayang limitahan sa isang salita lamang. Walang katapusan at hindi maikakahon ng mga salitang maaaring maglarawan sa Kanya. Masasabi kong ang pagkilala marahil sa Diyos ay isang mahabang paglalakbay. Isang paglalakbay na hahantong sa lalong pagkilala sa Kanya sa bawat araw. Narinig ko rin ang sagot ng iba sa parehong tanong na iyon. Siguro, iyon ang testimonyong binubuo sa kanila ng Diyos. Iba't iba man, ngunit iisang Diyos. Ang Diyos na ipinapahayag ng Biblia. Ang galing! Sa iba kaya, sino ang Diyos para sa kanila?